What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli po akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang action, thriller movie na pinamagatang Children of Men. Nagbubukas ang pelikula sa taong 2027, halos 2 dekada pagkatapos ipanganak ang huling anak sa Earth. Ang buong populasyon ng tao ay naging baog dahil sa hindi malamang mga kadahilanan. Ito ay humantong sa digmaan at pandaigdigang depresyon na nagtutulak sa lipunan sa bingit ng pagbagsak. Bilang resulta, bilyon-bilyong refugee ang tumakas mula sa isang lumpo na bansa patungo sa iba pa. Sa taon ng 2027, ang Great Britain ay ang tanging bansa na umiiral pa. Ang islang heograpiya nito at totalitarian na pamahalaan ay nakagawa ng magandang trabaho sa pagpigil sa mga desperadong refugee. Ang ilan sa kanila na nakakalusot sa hangganan ay inaresto, ikinulong, at pinapatay pa nga. Ang eksena ay pinutol kay Theo Farren, isang dating aktivistang pampolitika na naging burokrata, sa isang coffee shop sa London. Puno ito ng mga taong nanonood ng breaking news sa telebisyon. Lumalabas na ang pinakabatang mamamayan sa mundo, isang 18 taong gulang, ay sinaksak hanggang sa mapatay ng isang psychotic na kriminal. Habang ang iba ay napapailing, si Theo ay tila walang pakialam sa balita. Kumuha siya ng kape at lumabas sa pinakamalapit na istasyon ng bus. Makalipas ang ilang segundo, isang pag-atake ng teroristang bomba mula sa isang organisasyong pinangalanang Fishes, ang nagkawatak-watak sa kafe. Nagreresulta ito sa maraming casualty habang marami pa ang nasugatan. Pagkatapos ay malalaman natin na ang The Fishes ay isang militanteng grupo na nagtataguyod ng mga karapatan ng imigrante at gustong pabagsakin ang gobyerno ng Britain. Gayunpaman, si Theo ay nagtungo sa trabaho, na nagpapahiwatig na ang mga kaganapang ito ay karaniwan sa dystopian na mundong ito. Gayunpaman, kahit sa trabaho, lahat ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng pinakabatang tao sa mundo. Ikinairita ito ni Theo na gusto lang matapos ang kanyang trabaho para kumita ng pera. Pagkatapos ay pumunta siya sa opisina ng manager at nagsinungaling na higit pa sa inaasahan ang epekto ng kamatayan sa kanya. Nakikiramay siyang binibigyan ng pahinga ng amo, kaya umalis si Theo sa kanyang opisina at sumakay ng tren. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba siya sa isang malapit na istasyon kung saan nakita niya ang mga hawak na selda na puno ng mga ilegal na imigrante. Casual niyang nilagpasan ang mga ito at naglakad patungo sa isang matandang nagngangalang Jasper na tila naghihintay sa kanya. Sumakay si Theo sa kotse ni Jasper at tumungo sila sa kanyang tahanan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang magandang cottage na matalinong nakatago sa kakahuyan, sa labas lamang ng lungsod. Ang asawa ni Jasper ay may sakit sa pag-iisip at ginugugol ang kanyang araw sa pagtingin sa mga ginupit na pahayagan tungkol sa patuloy na mga krisis. May larawan din ni Theo kasama ang kanyang dating asawang si Julian at ang kanilang yumaong anak sa mesa. Ang dalawang lalaki ay may matagal ng relasyon. Kinalaunan ng araw na iyon, buong pagmamalaking ikinwento ng matanda ang tungkol sa damong itinanim niya sa likod bahay. Hinahayaan pa niya si Theo na matikman ang kanyang bagong strawberry-flavored strain. Pagkatapos, binago ni Jasper ang paksa at pinalabas ang Human Project. Ito ay isang mailap na organisasyon na naghahangad ng solusyon sa mga problema sa kawalan ng katabaan sa mundo. Tila hindi interesado si Theo, na itinuro na kahit na mayroon silang lunas, huli na para magligtas ng anuman. Ang mundo ay sumuko sa depresyon hanggang sa punto na ang sangkatauhan ay malapit nang mawala. Kinabukasan, bumalik si Theo sa kanyang trabaho sa Central London. Ang lungsod ay puno ng infrastruktura sa pagkabulok at mga krimen na nangyayari sa bawat sulok. Sa labas mismo ng gusali ng kanyang opisina, biglang sinunggaban ng 2 lalaki si Theo at itinulak ito sa isang van. Nilagyan nila ng tela ang kanyang ulo at dinala siya sa isang lihim na taguan. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mga lalaki ay miyembro ng teroristang organisasyon na tinatawag na Fishes. Sa isang nakakagulat na twist, binati si Theo ng pinuno ng grupo, si Julian, na dati niyang asawa. Siya ay casual na nakikipag-usap sa kanya tungkol sa kung paano nagsisimula ang mga British na sumali sa kanilang kilusan para sa patas na pagtrato sa mga imigrante. Susunod, isiniwalat ni Julian na kailangan niya ang tulong ni Theo para makakuha ng mga papeles sa pagbibiyahe para sa isang batang refugee na gustong makapunta sa silangang baybayin ng bansa. Idinagdag niya na maaari niyang makuha ang mga dokumento sa pamamagitan ng kanyang pinsan, si Gary,
na nagtatrabaho sa gobyerno. Bilang kapalit, babayaran siya ng mga isda ng matabang halaga na 5,000 pounds. Si Theo ay lubhang nangangailangan ng pera dahil ang kanyang trabaho ay hindi gaanong nababayaran. Kaya, nag-aatubili siyang sumang-ayon na nag-udyok sa mga tauhan ni Julian na itulak siya pabalik sa van. Ibinaba nila siya malapit sa kanyang opisina at sinabihan siyang makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Luke sa isang lokal na bar sa loob ng 2 araw. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Theo ang kanyang pinsan, si Gary, isang ministro na nagpapatakbo ng isang koleksyon ng salvage art na ini-sponsor ng estado. Gumawa si Theo ng isang kwento tungkol sa kanyang bagong kasintahan na nangangailangan ng papel na pang-transit upang makilala ang kanyang kapatid na may sakit. Napaka-urgent daw nito, kaya tinulungan siya ni Gary sa mga kinakailangang dokumento. Pagkalipas ng 2 araw, nakipagkita si Theo kay Luke, ang representante na pinuno ng Fishes, sa isang lokal na bar. Ibinunyag niya na ang kanyang pinsan ay nagbigay sa kanya ng magkasanib na mga papeles sa pagbibiyahe, na nangangahulugang siya mismo ay kailangang samahan ang batang refugee. Handang gawin ito ni Theo, ngunit kailangan niya ng mas maraming pera mula sa mga isda. Nakapagtataka, sumang-ayon si Luke ng walang pag-aalinlangan at iniabot sa kanya ang isang larawan ng refugee bago umalis. Kinabukasan, nakilala ni Theo si Julian sa labas ng Central London. Dinala niya siya sa isang kotse kung saan naghihintay sa kanya ang batang refugee na nagngangalang Key at isang midwife na si Miriam. Nasa driver's seat si Luke at agad silang tumungo sa Canterbury. Gayunpaman, sa daan, ang kanilang sasakyan ay tinambangan ng isang armadong gang. Mabilis na pina-atras ni Luke ang sasakyan at sinubukang magmaneho palayo, ngunit sinundan sila ng 2 goons sakay ng motor. Pinaputukan ng isa sa kanila ang sasakyan at tinamaan si Julian sa leeg. Ang isang desperado na Theo ay naglalagay ng presyon sa sugat habang si Luke ay namamahala sa wakas na palayasin ang mga umaatake. Sa kasamaang palad, habang lumalayo sa pinangyarihan, ang grupo ay natitisod sa isang police patrol car. Napansin ng mga pulis na may dumudugo sa front seat at inutusan silang tumigil. Alam ni Luke na hindi nila kayang lampasan ang sasakyan ng pulis kaya nag-atubili siyang barilin sila. Matapos silang patayin sa lugar, ang grupo ay nagmaneho palayo ng mabilis hanggat maaari. Huminto sila ng ilang milya sa daan, ngunit sa panahong iyon, namatay na si Julian. Napakasakit nito kay Theo kaya lumayo siya sa eksena at napaluha. Ngunit wala siyang gaanong oras para magluksa, habang ipinatawag siya ni Luke at ang grupo ay nagtungo sila sa isang safe house sa isang bukid sa kanayunan. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa isang bahay sa probinsya na binabantayan ng husto ng mga armadong miyembro ng isda. Nilinis ni Theo ang sarili at kalaunan ay narinig ng grupo ang paghalal kay Luke bilang kanilang bagong pinuno. Nang gabing iyon, hiniling ni Miriam kay Theo na sumama sa kanya dahil gusto siya ng batang refugee na personal na makausap. Atubili itong sinundan siya sa isang kamalig kung saan naghihintay sa kanya si Key. Pagkatapos ay ipinahayag na ang refugee ay patungo sa eastern coast ng Britain kung saan siya ay sasakay sa isang barko na pinangalanang Tomorrow. Higit pa rito, sinabi ni Julian kay Key na magtiwala lamang sa kanyang dating asawa kung sakaling may mangyari sa kanya sa panahon ng misyon. Ngayong patay na si Julian, hiniling ng refugee kay Theo na dalhin siya sa misteryosong barko. Gayunpaman, sinabi ni Theo na wala siyang alam tungkol sa misyon at sinubukan niyang umatras. Ito ay nagudyok kay Key na biglang habarin ang kanyang mga damit na nagpapakita ng kanyang pagbubuntis. Gulat na tinitigan siya ni Theo habang tinatamaan siya ng realisasyon. Matapos ang halos 2 dekada ng pandaigdigang kawalan, ang unang tao na nabuntis ay nakatayo sa harap niya. Sa wakas ay naiintindihan niya ang laki ng misyong ito at pumayag siyang tulungan siya. Bumalik sa bahay sa kanayunan, ipinaalam ni Luke sa lahat na maaaring kilalanin at arestuhin sila ng pulisya anumang oras. Sinabi niya na ang plano ng pagbibigay ng batang refugee sa Human Project ay kailangang baguhin dahil sa insidente. Alam ng lahat na naruroon sa bahay ang buntis na si Key at ayaw siyang ilagay ni Luke sa hindi kinakailangang panganib. Alam din ng karamihan sa kanila na hindi tatanggapin ng extremist government ang isang sanggol mula sa isang itim na refugee sa anumang pagkakataon. Kaya naman, para iligtas ang sanggol sa anumang posibleng panganib, iginiit ni Luke na manatili rito si Key hanggang sa panganganak. Medyo nag-aalangan ang batang refugee, pero wala siyang choice kundi pumayag. Gayunpaman,
Ang mga bagay ay magkakaroon ng hindi inaasahang pagliko sa gabing iyon. Nakita ni Theo si Luke na sinasamahan ng dalawang lalaki sa loob ng kusina ng country house. Ito ang parehong mga goons na sumalakay sa kanilang sasakyan habang papunta sa Canterbury. Kaya, nagtiptoe si Theo sa ibaba at nakikinig sa kanilang pag-uusap, na nagpapakita na si Luke ang nag-organisa ng pag-atake na ikinamatay ni Julian. Ginawa niya ito upang kunin ang kapangyarihan mula sa kanya at pangunahan ang mga isda sa isang digmaan laban sa gobyerno ng Britanya. Plano na nilang patayin si Theo at gamitin ang sanggol bilang kasangkapang pampulitika para i-rally ang mga karaniwang tao sa kanilang panig. Nagulat sa revelasyon, nagmamadaling umakyat si Theo at mabilis na ginising si Naki at Miriam. Ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa plano ng mga isda at sinabing kailangan nilang umalis kaagad. Sa kabila ng biglaang anunsyo, agad na pumayag si Ki dahil si Theo lang ang katiwala niya sa ngayon. Agad silang lumabas, pumasok sa isang kotse, at umalis sa bukid. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa cottage ni Jasper sa labas ng Central London. Ipinakilala ni Theo ang batang refugee at ang midwife sa kanyang matandang kaibigan. Tuwang-tuwa si Jasper at nagluluto pa nga siya ng masusustansyang pagkain para sa kanilang lahat. Sa panahon ng hapunan, pinag-uusapan nila ang tungkol sa The Tomorrow, na ipinahayag na isang barko ng ospital na nakabalat bilang isang bangkang pang-isda. Aakayin nito si Ki at ang kanyang sanggol sa Human Project. Ipinaliwanag ni Theo na ang barko ay nakatakdang huminto sa Bexhill, na isang refugee camp malapit sa eastern coast ng Britain. Nang marinig ito, isiniwalat ni Jasper na mayroon siyang tamang tao na tutulong sa kanila na makapasok sa Bexhill. May kilala siyang pulis na madalas bumibili ng damo sa kanya. Sa kasamaang palad, sa susunod na umaga, ang mga bagay ay nagsimulang pumunta sa timog para sa grupo. Nagising ang lahat sa malakas na tunog ng alarm at mabilis na sinuri ni Jasper ang mga CCTV camera. Nakahanap na pala ng mga gulong ang The Fishes na papunta sa cottage. Naalarma nito ang matanda at hinimok niya si Theo na umalis kaagad kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Jasper na mananatili siya at susubukan ang kanyang makakaya na pigilan ang mga isda. Pagkatapos ay binibigyan nito sila ng direksyon patungo sa isang abandonadong paaralan kung saan naghihintay ang kaibigan niyang pulis. Sa sandaling umalis ang tatlo, kalmadong pinapakain ni Jasper ng lason ang kanyang asawang may sakit sa pag-iisip. Hindi nagtagal, ang fish barge sa loob ng property ay hinahanap si Theo. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng mga dokumento tungkol sa tatlo na papunta sa Bexhill. Nag-aalala ito sa matanda at gumawa siya ng huling pagsisikap sa pamamagitan ng pagbibiro upang pigilan sila. Ngunit hindi nakakatawa si Luke at walang awa siyang binaril sa pagitan ng mga mata. Samantala, si Theo ay nasa malapit na kakahuyan at nakita ang kanyang kaibigan na isinakripisyo ang kanyang sarili para sa higit na kabutihan. Nasasaktan siya ng tanawin ngunit, ngayon ay mas determinado siyang dalhin si Ki sa Bexhill. Kaya naman, sinamahan niya sila sa loob ng sasakyan ni Jasper at pinaalis. Huminto ang grupo malapit sa ilang abandonadong gusali ng gabing iyon upang magpahinga. Kinaumagahan, nagising si Theo at nalaman niyang malapit na sila sa isang abandonadong paaralan. Nadatnan niya si Ki na nakaupo sa isang swing sa labas, habang si Miriam ay nasa isa sa mga silid-aralan. Bigla silang nakarinig ng sirena sa malapit at agad silang lumabas ng school. Pagkatapos ay pinahinto sila ng isang sasakyang militar na ang driver ay nagtuturo sa kanila na manatiling tahimik. Napagtanto ni Theo na maaaring ito ang pulis na sinasabi ng dati niyang kaibigan. Kaya, sumigaw siya na ipinadala sila ni Jasper sa lokasyong ito. Nang marinig ito, inanyayahan sila ng pulis sa kanyang kotse at mabilis na tumungo patungo sa Bexhill. Wala siyang ideya na buntis si Ki at wala siyang pakialam kung bakit sila patungo sa refugee camp. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa Bexhill na binabantayan ng mga armadong sundalo. Pagkatapos ay binuksan ng pulis ang pinto at ipinaliwanag na naghihintay sa kanila sa loob ang isang babaeng gypsy na nagngangalang Mariachi. Tutulungan niya silang makakuha ng matutuluyan at iba pang amenities para sa gabi. Kasunod nito, sumakay ang tatlo sa isang bus na magdadala sa kanila sa gitna ng Bexhill Refugee Camp. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, biglang sumabog ang bahay tubig ni Ki. Siya ay sumisigaw sa sakit, na nagpaalerto sa isang malapit na pulis.
Si Miriam ay ginulo siya sa pamamagitan ng pag-arte na parang sinapian siya ng isang espiritu. Ito ay sapat na upang payagan si Ki at Theo na pumasa ngunit siya ay kinuha. Ilang sandali pa, nakasalubong ng dalawa ang babaeng hitano, si Mariachi sa tabi ng kalsada at dinala niya sila sa kanilang silid. Nang gabing iyon, manganganak na si Ki at siya ay nagpupumilit. At tinulungan siya ni Theo sa abot ng kanyang kakayahan, at isang sanggol na babae ang ipinanganak. Ito ang unang tao na isinilang sa 18 taon. Kinabukasan, isang malakas na katok ang narinig sa kanilang pintuan. Binuksan ito ni Theo, para lamang mahanap ang pulis kahapon kasama si Mariachi. Ipinaalam niya sa kanila na binomba ng mga isda ang security perimeter ng refugee camp. Bigla niyang nahuli si Ki na sinusubukang itago ang isang bagay sa ilalim ng kumot at pinilit itong ipakita kung ano iyon. Ito pagkatapos ay nagsiwalat na ang pulis ay alam na, sila Theo at ang batang refugee ay may mga bounty sa kanilang mga ulo. Ito ang dahilan kung bakit siya narito, upang hulihin at isumite ang mga ito sa mga awtoridad. Pagkatapos ay tinutukan niya ito ng baril at pinilit ang lahat na lumabas. Ngunit nang makarating ang grupo sa lobby, biglang itinulak ni Mariachi ang pulis palabas ng hagdan. Ginamit ni Theo ang pagkakataong ito at kumuha ng mabigat na bato na nasa malapit. Pagkatapos ay hinampes niya ang pulis at tinapos ang kanyang kalunos-lunos na buhay. Sa resulta ng insidenteng ito, dinala sila ni Mariachi sa isang eskinita kung saan maraming refugee ang nagtipon para sa isang protesta. Nagsisimula ng maging tensyonado ang mga bagay dahil ang ilan sa mga nagpoprotestang ito ay may mga assault rifles. Ang trio sa paanuman ay namamahala ng tahimik na umalis at tumungo sa isang underground canal. Ngunit nang malapit na nilang marating ang kanilang destinasyon, biglang lumitaw ang mga isda at nahuli sila. Pagkatapos ay puwersahang dinala ni Luke si Ki at ang sanggol sa isang kalapit na gusali ng apartment, habang si Theo at ang babaeng gypsy ay naiwan kasama ang iba pang mga isda. Gayunpaman, dumating ang hukbo ng Britanya pagkaraan ng ilang sandali at nagpaputok ng walang pinipili. Ang kaguluhan ay naganap habang ang mga isda ay nagpaputok pabalik, na nagpapahintulot kay Mariachi at kay Theo na makatakas. Sinabi niya sa kanya na hintayin siya sa mga kanal at pagkatapos ay tumakbo patungo sa apartment kung saan dinala si Ki. Ang gusali ay nasa ilalim ng matinding pag-atake mula sa militar ng Britanya at si Theo ay dumaan sa ilang mga bangkay habang papunta siya sa loob. Sa kalaunan ay natagpuan niya si Ki at ang sanggol sa ikalawang palapag at sinubukang umalis kasama nila. Ngunit si Luke, na nasa malapit na labanan, ay nagutos sa kanila na huminto. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa, isang pagsabog ang bumagsak sa lugar, at agad na napatay si Luke. Sinamantala ni Theo ang pagkakataong ito at inihatid si Ki palabas ng gusali. Dumaan sila sa ilang armadong tao, kabilang ang mga sundalong British at ang fishes. Ngunit ang lahat ay namangha sa presensya ng sanggol, at pansamantalang huminto sila sa pakikipaglaban at pinapayagan silang umalis. Makalipas ang ilang segundo, muling nagpapatuloy ang digmaan, kaya tumakbo palayo doon sina Theo at Ki. Di nagtagal ay nakilala nila si Mariachi, na humantong sa kanila sa underground canal. Siya ay nananatili sa likuran habang sina Theo, Ki, at ang sanggol ay sumasagwan ng isang maliit na bangka palayo sa punto ng pagtatagpo. Sa panahong ito, napansin ni Ki ang ilang mga mantsa ng dugo sa bangka at takot siya dahil may dumudugo. Gayunpaman, inihayag ni Theo na ito ay ang kanyang dugo dahil siya ay tinamaan ng isang bala habang sinusubukang makarating sa kanya. Nalungkot ang dalaga nang malaman niyang naghihingalo na ang kanyang tagapagligtas, ngunit ipinangako niya na ipapangalan niya ay Theo sa kanyang anak. Napangiti si Theo sa narinig bago tuluyang nawalan ng malay. Nagtatapos ang pelikula nang siya ay pumanaw, habang ang kanilang bangka ay umabot sa The Tomorrow. Naririnig natin ang tunog ng mga bata na tumatawa sa barko, na nagpapahiwatig na ang mundo ay maaaring magkaroon ng pag-asa pagkatapos ng lahat. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!